Sa panahon ng patuloy na pagbabago, ikaw ba ay handa financially? Sa pamamagitan ng tamang pagpaplano, maaari nating mapanatili ang ating financial security at matagumpay na harapin ang mga pagbabago in the future. Narito ang 8 prediction tungkol sa pera na dapat pinaghahandaan mo. Number 1. Pinadali ang pagbibusiness. Dati-dati, malalaking investor lang ang nakakapag-business. Pero ngayon, dahil sa technology na meron tayo, kahit simpleng tao lang pwede nang magnegosyo at ma-market ang produkto online. Patuloy na magiging malaki ang market na online selling at online marketing, kaya kung gusto mong yumaman, ay ito ang dapat mong sinasabayan. Kahit gaano kaliit ang negosyo mo, kagaya ng mga ukay-ukay, food business, pet supplies, RTW, etc. ay pwedeng-pwede mong ma-market using social media para mas mapalawak mo ang possible mong customers. Kung nasa plano mo na ang magnegosyo, type business in the comment section. Number 2. Digital currency and digital banks. Maraming pagbabago ang naidulot ng technology lalo na sa larangan ng pera. Sa pagdating ng cryptocurrency, marami ng tao ang pinayaman nito. Kahit simpleng tao lang ay maaaring kumita ng malaki sa digital currency. Ang pag-usbong ng digital currency at iba't ibang mga fintech na solution kagaya ng mga digital banks ay maaaring magbukas ng mga bagong pagkakataon kumita para sa mga tao. Maaari mong i-take advantage ang malalaking interest sa mga digital banks kagaya ng Cbank, GoTime, Paymaya at marami pang iba. Kaya huwag mong hayaan matulog ang pera sa bangko na maliit lang naman ang tubo. I-take advantage mo ang digital currency at digital banks para mapalago mo ang pera mo. Kung meron ka ng digital currency, type crypto in the comment section. Number 3. Job displacement. Dahil sa pag-usbong ng technology at pagbabago sa mga pangangailangan ng merkado, maaaring magkaroon ng pagkawala ng mga trabaho sa mga tradisyonal na industriya. Kagaya ng ibang parking attendant, marami na sa kanila ang nawala ng trabaho nung ginawang automated na ang mga parking sa mga malls. Sa ibang bansa naman, meron na din silang self-checkout, meaning wala ng cashier ang nagpa-process ng payment. Ang mga ganitong mga trabaho ay maaaring mapalitan ng technology. Dapat paghandaan ng mga tao ang posibilidad na pagkawala ng mga trabaho at ang pagkakaroon ng mga alternatibong mapagkakakitaan. Kung ikaw ay meron ng ibang source of income maliban sa active income mo, type multiple in the comment section. Number 4. Inflation. Ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo ay maaaring maging regular na bahagi ng pamumuhay sa mga susunod na taon. Kung mapapansin nyo, ay napakalaki na ng taas ng mga bilihin ngayon. Pero ang tanong, malaki din ba ang tinaas ng sweldo ng mga Pinoy? Di ba hindi naman? Kaya kung patuloy na hindi tataas ang sweldo natin, ay patuloy tayong lalong maghihirap dahil sa taas ng inflation or pagtaas ng mga gastusin. Kaya kailangan talaga natin gumawa ng paraan para tumaas ang kita natin or gumawa pa ng iba't ibang pagkakakitaan. Kailangan paghandaan ng mga tao ang posibilidad na pagtaas ng mga presyo at ang epekto nito sa kanilang budget. Number 5. Rising cost of education. Ang pagtaas ng halaga ng edukasyon ay maaaring magdulot ng dagdag na pasanin sa mga magulang at estudyante. Kahit pa nasa public school ang anak mo, ang mga gastos sa mga school supplies, uniform, etc. ay patuloy ang pagtaas. Mas lalo ang aray ng mga magulang na nasa private school ang mga anak nila. Taon-taon ay palaki ng palaki ang tuition ng mga bata. Minsan, halos 10% ang increase ng tuition. Idagdag mo pa kung may service ang anak mo. Dahil panigurado, tataas din ito. Kaya bilang magulang, ikaw ay dapat handa sa pagtaas ng gastos sa education ng mga anak mo. Dapat pag-isipan ng maaga ang mga plano sa edukasyon at paghandaan ang posibilidad na pagtaas ng mga gastusin tungkol sa paaralan. Number 6. Healthcare expenses. Ang pagtaas ng gastusin sa pangangalaga sa kalusugan ay maaaring maging isang mahalagang issue sa hinaharap.
Ngayon pa lang ay ramdam na natin ang pagtaas ng presyo ng mga gamot, kaya ang iba nating mga kababayan ay hindi na lang nagpupunta sa mga doktor at ospital para magpagamot. Sadyang yan ay nakakalungkot. Ang presyo ng mga gamot at iba't iba pang health expenses ay patuloy na tataas. Kaya siguraduhin na panatilihin natin na malusog ang ating mga katawan sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga bisyo, pagkain ng masusustansya at umiwas sa mga processed food. Mag-exercise at i-maintain ang overall wellness natin, both physical and mental health. Kung ikaw ay healthy living, very good sa'yo. Type healthy in the comment section. Number 7. Retirement planning. Sa paglipas ng panahon, maaaring magkaroon ng mga pagbabago sa sistema ng pensyon at seguridad sa kinabukasan. Mahalaga ang paghahanda para sa pagre-retiro sa pamamagitan ng regular na pag-iipon at pagpaplano ng retirement fund. Number 8. Global economic trends. Ang mga pangyayari sa pandaigdigang ekonomiya tulad ng mga trade wars at geopolitical tensions ay maaaring magdulot ng epekto sa lokal na ekonomiya. Mahalaga ang pagiging updated sa mga pangyayari sa pandaigdigang ekonomiya at ang pag-a-adjust ng mga investment strategies na may kinalaman dito. Sa kabuuan, ang pinakamahalagang aspeto ng paghahanda sa hinaharap ay ang mahusay na pamamahala ng pera. Dapat matuto ang bawat tao sa pagtitipid, pag-iipon at pagpaplano ng kanilang pinansyal na kinabukasan. Sa pagiging handa sa mga posibleng pagbabago at hamon sa ekonomiya, magiging mas malakas at matatag ang bawat isa sa pagharap ng anumang sitwasyon. That's it for today mga kaboss, mga kamama. I hope day by day natutulungan ko kayo to be more intentional with your money para in the future together we can all build generational wealth para sa pamilya natin. Good luck!